may isang dagat sa kanluran ng Pilipinas. Puno ito ng isda, langis at likas na yaman. Ang Pilipinas ay may legal na karapatan dito ayon sa internasyonal na batas. Pero ngayon, patuloy na inaangkin ito ng China. Ito ang West Philippine Sea at ito ang kwento ng laban ng Pilipinas para sa sariling dagat. Noong dekada ng 1950 at dekada ng 1960, walang malaking away sa Spratly Islands at Scarborough Shoal. Ang mga mangingisdang Pilipino ay maayos na nangingisda sa mga lugar na ito nang hindi naaabala. Pero noong dekada ng 1970 nang natuklasan na mayaman ang South China Sea sa langis at gas, saka nagsimulang mag-angkin ang China ng mas malaking bahagi. At noong 1974, nagtatag ang China ng estruktura sa Mischief Reef na nasa loob ng EEZ ng Pilipinas. Iyon ang simula ng lahat. Ang pinakamasakit na bahagi ng kasaysayan na ito, ang Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc na dati ay malayang pinasukan ng mga mangingisdang Pilipino. Noong Abril 2012, nagkaroon ng standoff sa pagitan ng Philippine Navy at Chinese vessels doon. Pagkatapos ng diplomatic negotiations, umalis ang Pilipinas. Pero hindi umalis ang China. Hanggang ngayon, kontrolado pa rin ng China ang Scarborough Shoal. Hindi na makapasok ang ating mga mangingisda sa kanilang sariling karagatan. Noong 2016, nagdesisyon ang Permanent Court of Arbitration sa The Hague. Nanalo ang Pilipinas. Sinabi ng International Court na walang legal na basehan ang China's 9-dash line claim. Ang Pilipinas ay may eksklusibong karapatan sa kanyang 200 nautical mile EEZ. Pero ano ang ginawa ng China? Tinanggihan nila ang desisyon. Sinabi nilang null and void. At hanggang ngayon, patuloy sila sa kanilang aktibidad sa ating karagatan. Panalo tayo sa papel, pero sa dagat, ibang kwento. Noong 1979, intentionally na binangga ng Pilipinas ang isang lumang barko, ang BRP Sierra Madre, sa Second Thomas Shoal para markahan ang ating teritoryo. Ilang sundalo ang nakatira doon sa halos gumuguho ng barko. At noong 2023 hanggang 2025, paulit-ulit na nagamit ng China ang water cannons at laser laban sa ating mga Coast Guard na nagdadala ng pagkain sa ating mga sundalo. Isang sundalo ang nawala ng hinlalaki noong 2024 sa pag-atake ng Chinese Coast Guard. Ito ay nangyayari ngayon. Hindi ito kasaysayan lang. Hindi ito basta-basta away ng mga gobyerno. Ang West Philippine Sea ay ang kabuhayan ng milyon-milyong mangingisdang Pilipino. Ito ang future na pinagkukunan natin ng langis at gas. Ito ang ruta ng $3 trilyong na kalakalang pandaigdig na dumadaan sa ating karagatan. Ang tanong ngayon, ano ang gagawin ng Pilipinas? Lalaban ba tayo? O mag-aayos tayo sa China? Iyan ang pinakamalaking geopolitical na tanong ng ating henerasyon.